Hello po. Good afternoon. Bumili ako ng disc brake para sa motor. Covix. Ito. Dito siya nakalagay eh. Ayan yung mga kasama niya. Susi. Tali. Ito. Allen wrench. Yung muestra ko lang. Ganito siya nung na-receive ko nandito sa loob. Ganito. Angat nyo lang to. Hawakan. Oh, di ba? Hindi ko maangat. Tapos press nyo lang tong gilid nito. Nakalub ko. Press nyo lang to. Para iangat siya. Takip. Ayan. So, okay na tayo sa takip. Tapos eto nakakabit. So, susian mo lang. I-assemble siya eh. Covix KNX10 tong brand. So, model. Tanggalin mo siya. Ayan, hugutin mo dito sa lagyanan niya. Tapos tong battery, ito, ilalagay natin dito yan eh. Yung Allen wrench dito. May tornilyo dun sa loob dun sa pinaka basta may tornilyo dyan. Ayun tatanggalin natin yan para ilagay natin yung yung battery. So yun, tanggal na. Ito, itataktak lang natin ito sa puwet. Tsaka itong lalagyanan ng battery. Tapos, meron siyang lid na waterproof lid daw talaga. Goma siya. Nung nakakala ko, papel lang na sticker o ano. Yung pala goma siya. So, huhugutin mo lang siya. Actually, nakakalito. Akala ko nga, hindi siya goma. Pala goma. Tanggalin mo lang siya. Yan goma siya. Tapos, talagyan na natin yung battery. Yung battery, kinontak ko yung nag-message ako sa sa pinagbilan. Disposable siya. I-assemble na natin. Akala ko rechargeable, yung pala hindi. So ito, yung usual, typical na pagkakabit ng battery. So, hirap ikabit. Ang gara, lalim, lubog na lubog. Gara. Ang hirap, lubog na lubog. Yung lakas, di ba? Balik na natin yung takip. Kailangan to nakaseal para hindi siya mabasa kasi siyempre, di ba? Pagka umulan, make sure lang na talaga siya lapat na lapat. Yan. Para hindi makapasok yung tubig in case na umulan. Tapos balik na ulit natin. Yung hanapin nyo lang yung position, pwesto. Ito. Yan. Diba? Tapos balik ulit natin to. Ano ba? Sundan nyo lang yung forma. Puro forma. Ano namang kwenta. Tapos balik na natin tong Allen wrench. Huwag niyo lang ganong
higpitan kasi pagka nagpalit ka ng battery, baka mamaya sobrang higpit ng ano mo, ng pagkakakabit mo, hindi mo na mapihit. Ang walang buwelo dito eh. Oh. Hirap eh. Walang buwelo. Oh, hirap oh. Halipit kabit. Hirap mahuli. Hindi naman kasi police para mahuli ito eh. Medyo diinan nyo lang to para sumentro sa butas. So saktong higpit lang para pagka in case na bubuksan nyo ulit, hindi kayo mahirapang mag-unlock ng unscrew kasi walang buwelo, walang puwersa. Tapos sabi dun sa instructions niya, pag pinrest mo ng isa, activated na. Tama ba? Yun. Isang tunog yun. May ano siya, may buzz sound siya. Merong parang nag-vibrate. Activated na yung alarm yan. Tapos pagka pinindot nyo ulit, hindi na activated yung sound, yung alarm. So, yun. Ganun. So bago mo pala siya ikabit sa disk, dun sa pagkakabitan mo, pindutin mo muna ng isa para activate mo ng alarm. Okay? Ayun. Basta make sure na bago nyo siya ilalak nyo lang, yung pangyari ikakabit nyo na dito, ilalak nyo na dun sa motor. Dapat may ayan, deactivated yan pag dalawang tunog. Kailangan isang tunog lang marinig para senyales na activated na yung ano. Ayun o, diba? So activated na yung alarm. Pagka de-deactivate natin, siyempre tanggal lang. Yun, activated na. So okay na. Ganun lang po. Kasi ito pala, pag kinabit mo to sa disc brake mo sa motor, kasi madalas nakakalimutan ko may luma akong gamit kasi napaliyado na yung yung alarm. Nakakalimutan ko lagi. So pag kinabit mo to dun sa motor, lagay mo to, sabit mo to sa grip ng motor mo, ng manibela, para hindi mo makakalimutan. Yun, ganun. So okay na. Sana naman nakatulong. Thank you. Have a good day. Bye.